February 23, 2025 ng linggo, madaling araw nangyari ito, pero ngayong eleksyon lang po nila ito nilabas. CCTV footage show Paulo Duterte, Davao City 1st District Representative and son of the former President Rodrigo Roa Duterte assaulting a man. Kaya po ginawa ito ni Congressman Pulong Duterte dahil po sa panlalamang nitong tinatawag nilang negosyanteng bugaw pala. Sino ba namang hindi magagalit sa ginawa po nitong taong ito? O ngayon, nalaman nyo ang katotohanan. Ano kayo ngayon? Tahimik na naman. O i-vlog nyo. Ipakita nyo sa taong bayan, ikaw na vlogger ka, kung ano ba talaga naging dahilan, bakit niya ito sinaktan o inambahan. Kung magaling kang vlogger talaga, dapat alam mo yung rason kung ano yung tinatalakay mo, hindi yung magko-comment ka dyan. O, tingnan nyo, nakita nyo, ganito pa yung ginagawa, ganyan-ganyan. Para kang tanga niyan. Karon nakakita na po mo video, dugay-dugay na nahitabo. Sige lang, inyuha gyapong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Di ko magbuot. Kung nung rallies na lang din ang mamumuno dito sa amin sa Davao City, wag na lang. Oh, ang lupit, diba? Yan ba? Ganto ba ang gusto nyong mamuno dito sa Davao City? Yo, what's up mga lods? It's Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Meron na naman po tayo panibagong tatalakayin about nga po dito sa pagkakasangkot ni Congressman Pulong Duterte. Dito nga po sa trending video na sa loob daw po ng bar meron daw po siyang ginulpe. Ano po ba ang dahilan mga lodi ni Congressman Pulong Duterte? Bakit po niya ito ginawa? At hindi naman po natin yan dapat palampasin dahil meron po nagngagawa dito na isa pong commentator sa aking mga ginagawang video na sabi po niya dito, Peps TV, yung binugbog ni Pulong na bugaw, yun yung i-content mo. O syempre pagbibigyan kita, kala mo kasi pinagtatakpan namin yung mga Duterte dito, no? O eto, para malinawan kayo at puro kayo post na wala naman kayong kaalam-alam sa totoong nangyari, hindi mo na kayo mag-research kagaya ng mga vloggers dyan ni Bongbong Marcos Jr. Kapag may nakita mga ganito, ay nagbibigay agad ng opinion, akala po naman talaga nila, alam nila yung mga nangyayari. Kawawang kawawa po talaga kayo, tinugurian kayong vlogger, pero pataka ramog yaw-yaw dira. So eto, pagbibigyan ko kayo. Ayon naman din po ito sa CCTV, February 23, 2025, Sunday 4 AM ng madaling araw, ito nangyari, yung pag-aamba po ni Congressman Pulong dito na po sa tinuturing nilang negosyante. Ano po yung negosyo po nitong sinasabi po nilang negosyante? Dito po mga idol, malalaman natin na ito nga pong video na ito inilabas lang po dahil nga po panahon na po ng eleksyon at syempre kailangan po nila ng ikasisira po sa mga Duterte. Pero ang nakakapagtaka nito mga idol, no, February 23, 2025 ng linggo, madaling araw nangyari ito, pero ngayong eleksyon lang po nila ito nilabas. Paano pa po magkakaroon ng visa kung meron po silang pinail na physical injury daw po kuno? About po dito sa ginawa ni Congressman Pulong Duterte at threat daw po dito po sa tinuturing po nilang negosyante. Anak ng tinapay? O eto mga lodi, no, nakita nga po natin na trending po ito sa mga syempre BBM vloggers, kagaya po nito. Todo comment po agad. Akala po talaga niya ang galing-galing po niyang commentator. Pero hindi naman po pala siya sigurado kung bakit po nangyari ito. Basta po makapagawa lang po ng content at makasira lang po sa mga Duterte, ayan na po, meron na po siya agad instant content 9 hours ago. Palakpakan po natin yung mga vlogger po na tinuturing po yung makatotohanan ng mga binabalita ng mga BBM vloggers. O sige mga idol, para sa inyong katatahimik, para malaman nyo ang totoong nangyari dito, syempre nag-search po tayo. Hindi po tayo basta-basta gumagawa ng content kung hindi po natin alam ang totoong istorya nito. Nakakahiya naman po sa ating mga manonood kung magpapakalat po agad tayo ng video o magko-comment po agad tayo kahit hindi natin alam, basta kumita lang po tayo sa social media. So, eto nga po mga lodi. Sabi po dito sa Daily Guardians, Davao businessman files complaint versus Paulo Duterte for injuries and threat. 2 months ago, February, March, April, ay magtatatlong buwan na pala mga idol. So, ano po ang nangyari dito mga lodi sa negosyanteng bugaw? Ganun po pala yun mga idol kapag mayaman yung nagdenegosyo ng gantong kalakaran. Negosyante ang tawag nila dyan. Pero kapag hindi, bugaw. Yung mga nasa lansangan lang, yung mga hindi po mga big time, bugaw po ang tawag nila dyan.
Ito po mga Lodi papakita ko lang po muna sa inyo kung ano po nangyari dito eh. Ayon po dito sa Northern Samar News and Information, dahil sa booking, mga babae at kulang na tip, CCTV footage show Paulo Duterte, Davao City 1st District Representative and son of the former President Rodrigo Roa Duterte assaulting a man at a bar in Davao. Saan po itong bar na ito mga Lodi? Ipapakita ko rin po sa inyo para malaman nyo, para naman makapag-research po yung mga tansong talangka, hindi po naman dapat magkokomento agad. Duterte was slapped with a criminal complaint for allegedly violation of Article 265, physical injuries, and Article 282, grave threats of the revised penal code. The complaint was filed by 37 years old Riston Jan Patria, a businessman based in Davao City. Businessman. The complainant say he was supplied woman to private gathering with the congressman and a certain Charlie Tan. The argument started with one of the women said she only received 1,000 instead of 13,000 for her service. Video via Daily Tribune. Yan po ang dahilan bakit po ginawa ito ni Congressman Pulong Duterte dito po sa tinatawag nilang businessman ng Davao City daw po. Sino ba namang hindi magagalit sa ginawa po nitong taong ito na ikaw ang congressman ng 1st District ng Davao City, wala kang gagawin? Kaya po ginawa ito ni Congressman Pulong Duterte dahil po sa panlalamang nitong tinatawag nilang negosyanteng bugaw pala. O ngayon, nalaman nyo ang katotohanan. Magtataguan na naman kayo. Hindi na naman kayo magko-comment ng hindi maganda dahil nga mas maganda pala yung ginawa ni Congressman Pulong Duterte. Hindi naman pala basta-bastang nang nanakit niya si Congressman Pulong Duterte nang walang matinding dahilan. O diba? Ano kayo ngayon? Tahimik na naman. O i-vlog nyo. Ipakita nyo sa taong bayan, ikaw na vlogger ka, kung ano ba talaga naging dahilan, bakit niya ito sinaktan o inambahan. Kung magaling kang vlogger talaga, dapat alam mo yung rason kung ano yung tinatalakay mo, hindi yung magko-comment ka dyan, tingnan nyo, nakita nyo, ganito pa yung ginagawa, ganyan-ganyan. Para kang tanga niyan. O sa tingin mo, maganda yung ginawa mo dahil sa ginawa mong pagko-comment yan. O ngayon, i-challenge kita sir. Gawan mo ito ng content dahil alam mo na kung anong rason bakit niya ito ginawa. Kung hindi mo yan gagawin, ikaw ang may million subscribers na hindi alam ang ginagawang content o hindi alam ang ginagawang pagko-comment. Yan ang tatatak sa iyo bilang isang content creator o political vlogger. Buti pa nga itong Rappler alam kung saan po nangyari. At least nalalaman natin na sila po ay nagre-research talaga. Kesa naman dun sa ibang mga vlogger dyan, comment ng comment pero walang alam kung saan po nangyari. Basta si Congressman Pulong lang daw po, nanakit ng tao. So ito, pakinggan nyo. Sa akong mga kaigsunan dabawin nyo, karon nakakita na po mong video, dugay-dugay na nahitabo. Sige lang, inyuha gyapong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Di ko magbuot o niya giingnan po ko sa abogado kay hantod karon ila pang i-authenticate kung asa gikan ang video. Yan. So, kay murag nauna man og file ana sa ambot og CIDG ba. Nauna og file sa CIDG ang testimony ang affidavit sa social media usa sa piskal, so di ko kara himo og statement ana kay wala pa may kadawat og dokumento na gipailan kong kaso. Daghang salamat sa kanunay niyong suporta sa kuha ug sa akong pamilya. Mga Lodi, nagpapasalamat po si Congressman Pulong Duterte sa walang sawang pagsuporta sa kanyang pamilya at sa kanya po. Dito po sa kumakalat na video na ito ay hindi daw po siya mamimilit sa inyo kung iboboto nyo pa po ba siya dyan o hindi na po. Basta ang sa kanya mga Lodi, hindi daw po muna siya magbibigay ng komento dito dahil nga po inaalam pa po nila kung saan nga po ba galing itong video na kumakalat na ito. Pero ang masama pa dyan mga Lodi, no? Yung lumalabas pa rin ang tunay na ginawa po ng mga Duterte. Sa kabila po ng mga nangyayari o paninira po kay Congressman Pulong Duterte, ini-endorso pa rin po niya ito na iboto sa May 12. Sabi po dito mga Lodi, proven and tested, baka duol daw po sa opisina. Makakalapit daw po talaga kayo, proven and tested sa kanyang opisina. Sa pagkaka-hospital daw po ng kanyang ama, meron daw pong 10,000 na natanggap assistance. Nung fighting for cancer daw po ang kanyang nanay, unang punta daw po nila ng kanyang asawa, 20,000 po ang binigay. Tapos sa pangalawang punta daw po, 50,000 ang binigay ng opisina po ni Congressman Pulong Duterte. Biruin yun, yung ganyan katatapang, yung sinasabi po nilang mga walang hiya daw po ng mga Duterte, sila pa po yung nakakatulong sa amin dito sa Davao City, tapos bigla po ninyong sisiraan.
Sabi po niya dito pa, kahit daw po hindi daw po kayo magkalapit na magkaibigan, tapos ordinaryong tao lang daw po kayo dito sa 1st District ng Davao City, malaki daw po ang tinulong ng Congressman Pulong Duterte at ang opisina niya. At dagdag pa niya dito mga lodi, ganyan daw po talaga ang Duterte. Hindi na po kailangan ng photo op at magsayaw-sayaw pa dyan. Ang ginagawa lang po nila tumulong. Wala po silang pakialam kung bumoto ka o hindi sa mga Duterte. Basta po, yung tulong po maihatid. Kaya po mga lodi, kahit anong gawin ninyo. Kung nung rallies na lang din ang mamumuno dito sa amin sa Davao City, wag na lang. Dahil kung ganito po pala ang gusto nyo maging leader ng Davao City, sa tingin ko mamimiligro kami dito. Dahil ang kailangan po namin tapang at malasakit ng isang tunay na leader. Hindi po kagaya nitong mga Nograles na si Atty. Mig Nograles na meron pong padila-dila. At eto naman pong kanyang kapatid na tumatakbo mayor dito na si Carlo Nograles nagka-cramping. Oh, ang lupit, diba? Oh, ano? Yan ba? Ganto ba ang gusto nyong mamuno dito sa Davao City? Anong naitulong niya? Yung mga pinagyayabang niyan mga idol. Dahil yan sa pag-appoint sa kanya ni Tatay Duterte sa posisyon. Kaya po meron siya nagawang achievements. Anak ng tinapay, tas ipagyayabang nyo yung mga ginawa nyong tulong dito na si Tatay Duterte rin ang naglagay sa inyo sa posisyon na yan? Mahiya-hiya naman kayo. At kung maninira na lang din kayo, galing-galingan nyo naman sana. Para naman hindi kayo malugi kung maninira lang din pala kayo. O ngayon, nalaman nyo ang katotohanan na ito palang isang bugaw nanlamang ng isang babae. Kaya po ginawa ito ni Congressman Pulong Duterte. Kayo na po bahala mga lodi kung ano pong magiging desisyon nyo dito sa nangyari. Pero para sa akin, tapang at malasakit ang kailangan ng Davao City para tumino po ang mga tao. Hindi po yung pa-cramping-cramping, hindi po yung padila-dila lang. Para lang po iboto ninyo. Ayaw po namin ng malamyang leader dito po sa amin sa Davao City. Gusto po namin yung matapang kagaya po nito ni Congressman Pulong Duterte, Baste Duterte, BP Sara Duterte at Tatay Duterte. Yan po ang nagpatino sa aming lugar. Hanggang dito lang po. Boss Straight PDP Laban. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.